Makalipas ang maraming buwan ay makikita natin na lumipat muna ang ating storya sa ibang lugar. Sa isang daanan sa gilid ng bundok ay bigla na lang lumabas ang mga lalaking nakasakay ng kabayo. Nasa harap ang kanilang leader at mapapansin dito na parang nagmamadali silang pumunta sa isang lugar. Bigla namang nagsalita ang isa sa kanyang mga kasama at sinabi na lagi namang nagbabayad sa oras ang Sungrow Village. Kaya, baka naman daw pwede pa nila itong bigyan ng isa pang pagkakataon dahil ayon sa balita ay nahihirapan ang kanilang village ng dahil sa isang epidemic. Mas okay siguro kung pumatay lang sila ng matatanda at magtira ng malalakas na lalaki para meron pang makakapagtrabaho doon. Galit namang sinabi ng kanilang leader na kung wala pala silang pambayad ay binente sana nila ang mga bata doon at babae para meron silang pambayad sa kanila. Kapag pinagbigyan daw kasi nila ang village na yon ay hindi na nila makokontrol ang ibang village dahil gagaya lang ito sa kanilang mga palusot. Kaya, kailangan daw nilang patayin ang lahat ng nasa Sungrow para makita ng lahat na hindi pwede sa kanila ang ganong galawan. Nagulat naman ang kanilang leader nung nakita nito na merong isang lalaki na nakatayo sa gitna ng daan. Nagkataka ito kung bakit siya nandoon sa kalsada at kung nagpapakamatay na ba ito. Pero kung ganun, sila na daw mismo ang gagawa nito kaya sinabi niya sa kanyang mga kamasa na sagasaan lang nila ang siraulong yun. Ang lalaking yun pala ay si Sohong at makikita dito na hindi siya nangamba sa mga paparating na kabayo. Tinaas lang nito ang kanyang espada at inalis ang takip na nakalagay dito. Sa isang mabilis na iglap lamang ay bigla na lang nitong inatake ang lahat ng sumusugod sa kanyang harapan. Hindi makapaniwala ang iba sa mga ito nung napansin nila na bigla na lang namatay ang kanilang leader dahil sa ginawa ng lalaki. Kaya, sinabi ng vice leader sa kanyang mga kasama na kailangan nilang mag-ingat dahil isa ata itong malakas na assassin. Bago pa sila makapaghanda ay mabilis nang pumunta sa kanilang direksyon si Sohong. Makikita natin na ang lahat ng kanyang dinadaanan ay mabilis na tatalo dahil wala silang laban sa kanyang lakas. Ginawa niya ito sa lahat ng nandoon para mabilis nitong mapiligan ang kanilang mga plano. Sa sumunod na ilang minuto ay ang narinig lamang sa lugar na iyon ay ang sandata ng lalaki at ang sigaw ng mga siraulo. Nung tumigil ito ay nakita agad niya na puro dugo ang kanyang espada kaya inikat niya ito ng mabilis para maalis iyon. Pagkatapos noon ay binalik na lang ng lalaki ang kanyang sandata sa lalagyanan nito ng dahan-dahan. Kaya pala niya ito ginawa ay natalo na niya ang lahat ng horsemen na pumunta sa lugar na iyon. Aalis na sana ito sa lugar na iyon pero narinig nito ang nagsalita na nakakatakot daw ang kanyang lakas. Dinagdag pa nito na pulido na ang kanyang mga moves kaya magugustuhan daw siya ng kanilang master. Wala namang balak makipagkita doon si Sohong kaya hindi na ito nagsalita at tinuloy na lang ang kanyang paglalakad. Hindi naman huminto ang matanda dahil binanggit nito na malapit lang doon ang Sungrow Village kaya bakit daw hindi muna siya dumaan sa kanila. Napahinto naman bigla ang binata nung sinabi pa ng lalaki na alam daw niya na meron siyang mga memorya sa lugar na iyon. Tama naman ang matanda dahil bigla na lang naalala ni Hong ang ibang parte ng kanyang nakaraan. Nakita nito na dinala siya sa lugar na iyon ng kanyang master noong bata pa siya. Wala siyang naalalang masama sa village na iyon dahil ang nakita lang niya ay puro kabaitan. Pero, kahit na ganun ay hindi pa rin ito gustong gawin ni Sohong kaya naglakad na lang ulit ito palayo. Nung medyo nakalayo na ito sa kanila ay sinabi ng isa doon na wala itong galang dahil hindi man lang daw ito nagsalita kahit matanda ang kumakausap sa kanya. Sinabi naman sa kanila ng matanda na hayaan na nila yon dahil ginawa naman nito ang trabahong yun para maging ligtas sila. Kahit pera pa ang habol ng binata ay siya pa rin ang rason kung bakit sila ligtas ngayon. Gawin na lang daw nila ang kanilang trabaho para walang makaalam ng nangyari doon. Nung ayos na ang lahat ay tinanong na ng matanda kung sino ang magtatapon ng mga bangkay. Nung sumagot na ang iba ay inutos na rin ito sa mga natitira ang pagkuha ng mga sandata para ibalik sa kanilang village. Kailangan daw nilang kumilos lahat dahil ilang oras na lang ay magliliwanag na.
Pagdating ng umaga ay makikita natin na lumipat na ang ating storya sa loob ng gubat. Natigil sa pagpapahinga doon si So-hong dahil naramdaman nito na merong lumalapit sa kanyang likod. Nang hingi ito ng tawad kung nakakaistorbo daw siya at magalang na tinanong kung alam ba niya kung saan ang dumpling restaurant sa Yellow Dragon Mountain. Dahil alam na alam nito kung saan ang lugar na yun ay bigla na lang itong naglakad at sinabi sa babae na sumunod ito sa kanya. Makalipas ang 1 oras ng paglalakad ay dumating na sila sa harap ng restaurant na dating pinagtatrabahuhan ng ating bida. At dahil wala namang gagawin doon si So-hong ay umalis na rin ito agad pagkahatid sa kanyang kasama. Pero, bago pa ito makalayo ay tinawag ulit siya ng babae at sinabi na kung wala siyang gagawin ay ililibre muna siya nito ng pagkain para makapagpasalamat sa pagtulong nito sa kanya. Dahil wala naman itong nararamdamang kakaiba laban sa babae ay pumayag na rin ito at pumasok na sila sa loob. Pagdating doon ay sinalubong agad sila ng may-ari at sinabi na pwede silang umupo kahit saan nila gusto. Pagkatapos ng ilang sandali ay naka-order na sila at nadala na rin doon ng matanda ang kanilang pagkain. Bago ito bumalik sa kanyang pwesto ay tinawag siya ng babae at tinanong kung meron bang binata na nagtatrabaho sa restaurant na yun. Sumagot naman sa kanya ang may-ari at sinabi na isa lamang ang lalaki na nagtatrabaho doon. Kaya, tinanong nito kung ano ba ang pangalan ng kanyang hinahanap. Bago pa ito makasagot ay narinig na nila ang lalaki na sumigaw sa labas at sinasabi na nakabalik na daw siya doon. Pagkapasok nito sa loob ay tinawag agad siya ng babae na kuya at sinabi na buti naman ay tama ang kanyang napuntahan. Nagulat naman si Do-gim dahil nandoon ang kanyang kapatid na si Yeon kaya tinanong nito kung paano siya nakarating doon ng mag-isa. Hindi naman ito agad sinagot ng babae dahil sinabi muna na niya na miss na niya ito at meron siyang kailangang sabihin sa kanya. Nung nakita nito ang kasama ng kanyang kapatid ay nilapitan niya agad ito at sinabi na mukhang hindi siya taga Wind and Earth Clan dahil hindi siya nagbibigay galang sa kanya. Mayabang nitong tinanong kung sino siya, bakit niya kasama si Yeon, at kung pinupormahan ba niya ang kanyang kapatid. Pinigilan naman agad siya ng babae at sinabi na nawala siya sa gubat kanina at ang lalaking iyon ang tumulong sa kanyang para makapunta sa restaurant. Dahil doon ay yumuko agad ng malalim ang dalawa sa harap ni So-hong at nanghingi ng tawad dahil overprotective lang daw talaga siya sa kanyang kapatid. Nung ayos na ang lahat ay nagpaalam agad si Do-gim sa kanyang boss kung pwede ba muna nitong kausapin si Yeon. Wala naman itong problema sa matanda dahil wala pa namang mga customer kaya umupo muna sila sa kabilang upuan. Nagulat naman ang matanda at si Do-gim nung bigla na lang tinanong ni Hong kung nag-quit na ba ang tabachoy na nagtatrabaho doon dati. Sinabi naman sa kanya ng may-ari na kung ang kanyang tinutukoy ay si Gang ay 1 taon na daw nung nag-quit ito doon. Nagsalita naman bigla si Yeri sa kusina at sinabi na mali iyon dahil 8.5 months pa lamang daw ang nakakalipas mula nung nangyari yun. Bumalik naman bigla ang ating istorya noong unang beses pinuntahan ni Do-gim ang ating bida sa restaurant na yun. Pagkapasok niya sa loob ay nakita agad nito ang masamang ekspresyon ng dalawang babae. Pagdating kasi niya sa lugar na yun ay nag-quit na daw si Gang para hanapin ang isa sa kanyang mga kalaban. Pagkalipas ng 2 buwan ng pabalik-balik sa restaurant ay nakilala na siya nila Yeri. Akala nila ay parang normal na araw lang ulit ito pero nagulat ang dalawa nung sinabi sa kanila ni Gim na gusto niyang magtrabaho sa kanilang restaurant. Hindi naman agad pumayag doon ang may-ari dahil mukhang wala daw itong experience sa kahit anong trabaho. Sumang-ayon naman doon si Yeri at dinagdag pa na kaya lang naman niya yun ginagawa ay para ma-abute niya doon ang tabachoy. Pag hindi ito dumating at pag naranasan niya ng 1 araw ang trabaho ni Gang ay aalis din yun agad kaya wag na lang daw nila itong kunin. Nagpaliwanag naman ang binata at sinabi na hindi lang naman si Gang ang rason kung bakit niya ito gustong gawin. Pinanggako rin ito na kahit gaano ito kahirap ay hindi siya sisuko kaya kung pwede daw sana ay bigyan nila ito ng isang pagkakataon. Sinabi ni Yeri na ang pwede lang niyang gawin doon ay mag-deliver ng pagkain pero ayon sa kanyang alaala ay mahina ito sa direksyon.
Masaya namang sinabi sa kanila ni Gim na modified na ang energy sa kanyang katawan kaya hindi na daw siya kagaya ng dati. Sinabi ng may-ari na walang tumatagal sa trabahong yun simula nung umalis ang ating bida kaya hindi niya alam kung kakayanin din ba ito ng lalaking yun. Para pumayag ang dalawa, sinabi sa kanila ni Gim na kung hindi kasing galing ng pagtatrabaho ni Gang ang kanyang gagawin ay hindi sila nito kailangang bayaran. Natuwa naman doon ang magnanay kaya sinabi agad nila na pwede na siyang mag-umpisa ngayon din. Pagkalipas ng ilang sandali ay meron ng order na dumating kaya niluto na nila ang pagkain at binigay ang address sa bago nilang empleyado. Pero, hindi nito alam kung tama ba ang hawak niyang mapa dahil meron isang napakalaking puwang at walang tulay na nakalagay dito. Iikot na sana ito sa mas malayong lugar pero naalala nito ang mukha ng ating bida. Kaya, patakbo itong bumwelo para talunin ang puwang dahil hindi nito gustong matalo ulit kay Gang. Nung nasa ere na ito ay inisip niya na hindi naman pala ganun kahirap ang ginagawa ng ating bida. Pero, dahil sa layo ng kanyang tinalon ay muntik na siyang hindi umabot sa kabilang dulo. Sugatan ang kanyang pagkatao pero ngumiti pa rin siya sa kanyang sarili at sinabi na akala daw siguro ni Gang ay hindi niya yun kakayanin. Kaso lamang, ginamit pala nito ang dalawa niyang kamay para kumapit kaya nahulog sa bangin ang kanyang dalang pagkain. Pagkatapos noon ay bumalik ito sa restaurant para manghingi ulit ng order dahil nawala daw ito sa kanyang biyahe. Hindi naman natuwa doon ang may-ari kaya sinabi nito kay Gim na kahit wala pa siyang nagagawa ay tanggal na siya sa trabaho. Sinabi naman ng binata na babayaran na lang niya ang mga nawala niyang pagkain kaya kung pwede daw sana ay bigyan ulit siya nito ng huling pagkakataon. Dahil doon ay pinagbigyan ulit nila si Dogim at sinabi na pag naulit pa yun ay wala na talaga itong kasunod. Pagkatapos noon ay sinubukan ulit niyang talunin ang puwang at makikita natin na nakatawid naman ito doon ng ligtas. Pero, pagdating nito sa bahay ng kanilang customer ay nagluto na sila ng pagkain dahil ang akala nila ay hindi na ito dadating dahil sa sobrang tagal. Pagkabigay ng kanilang order ay nanghingi agad sa kanila ng tawad si Gim at sinabi na hindi na yun mauulit. Habang umaalis ay medyo nainis ang binata dahil narinig nito na miss na daw nila si Gang dahil never daw itong na-late ng ganun. Hindi naman na niya ito pinansin masyado dahil kailangan pa niyang pumunta sa susunod na lugar. Napahinto na naman ito sa isang pwesto dahil nakita niya na meron na naman kakaibang daanan. Pero, naghanda ito ng seryoso at sinabi na basta hindi nabubulok ang mga kahoy na kanyang tatapakan ay walang magiging problema doon. Bago tumakbo ay napatigil muna ito sandali nang dahil sa isang ibon. Dama po ito sa isang kahoy at kahit halos wala itong bigat ay nasira agad ang tinatapakan nito. Hindi na pinakita dito ang ginawa ng binata pero natapos rin naman niya ang delivery na yun kahit na late ulit siya ng konti. Pagdating sa huling delivery, nanghingi agad ng tawad sa kanya ang customer dahil hindi siya makakalapit at pag si Gang daw ang nagde-deliver ay pinupuntahan siya nito sa gitna ng ilog. Hindi naman makapaniwala doon si Dogim at sinabi na pati ba naman ang paglalakad sa tubig ay kaya ng tabachoy na yun. Nung malapit ng maggabi ay nakabalik na rin sa wakas ang binata sa restaurant dahil natapos na nito ang lahat ng delivery. Habang kumakain sa loob ay tinanong ng may-ari kung kamusta ang kanyang first day. Nabigla ito sa kanyang mga ginawa pero pagod nitong sinabi na okay lang naman ito. Nakita naman ng mag-ina ang itsura ng lalaki kaya tumalikod ito sa kanya at nagpustahan kung gaano ito katagal tatagal sa kanila. Kahit na naiinis ay hindi na lang ito nagsalita at sinabi sa kanyang sarili na siya na ang leader ng Wind and Earth clan kaya hindi siya pwedeng sumuko lang ng ganun kabilis. Pagkalipas ng ilang linggo ay makikita natin na medyo nasasanay na sa kanyang trabaho si Dogim. Habang nagde-deliver ay tinulungan nito ang mga tao sa isang daan para wasakin ang isang malaking bato na nakaharang doon. Habang nagpapasalamat sa kanya ang mga tao ay sinabi nito na siya ang bagong delivery boy ng restaurant at simula ngayon ay siya na ang tutulong sa kanila. Pagkabigay sa kanila ng pagkain ay tinanong nito kung lagi ba silang tinutulungan ni Gang sa mga ganang problema.
Hindi naman ito makapaniwala nung sinabi ng mga ito na araw-araw daw yun ginagawa ng Tabachoy at kahit wala silang order ay tinutulungan pa rin sila nito. Dahil dito ay lalong ginanahan si Dugim kaya araw-araw itong nagtrabaho ng maayos. At sa bawat bahay o lugar na kanyang pinupuntahan ay sinusubukan nitong tulungan ang mga nandoon kagaya ng ginagawa ng ating bida. Bawat araw ay makikita ang improvement nito sa kanyang trabaho dahil unti-unti na nitong nagagawa ng maayos ang mga delivery. Ang dating hindi nito kaya ay nagagawa na niya dahil inisip niya na para rin pala itong training. Dahil nasasanay na talaga ito ay nagulat ang magnanay nung natapos niya ng maaga ang lahat ng kanyang delivery. Inisip ng mga ito na matibay ang lalaki dahil 3 buwan na siyang nagtatrabaho doon. Kaya, nagbayad na naman ang matanda kay Yeri dahil siya ang panalo sa kanilang pastahan na hindi ulit siya aalis sa buwan na yun. Alam naman ni Gim ang nangyayari pero hindi na lang niya ito pinapansin dahil medyo nasasanay na rin siya sa mga ito. Nung sumapit ang hapon ay nagulat ang may-ari nung nakatanggap ito ng order na galing kay Mrs. Wang. Sinabi niya na yun daw ang unang order nito sa kanila simula nung nawala si Gang. Dahil doon ay ginawa agad ni Yeri ang pagkain at binigay ito kay Gim para dalhin ito ng mabilis sa kanilang customer. Makalipas lamang ang ilang minuto ay nakarating agad ang binata sa bahay ng matanda. Lumabas na rin ito doon pero dahil hindi nito kilala ang lalaki ay tinanong nito kung sino siya. Nung pinaliwanag nito na siya ang bagong delivery boy ay nagulat ang babae dahil hindi daw niya alam na wala na pala doon si Gang. Aalis na sana doon si Gim pero pinigilan siya ng matanda at tinanong kung marunong ba siyang magbasa. Nung sinabi niyang oo ay nilabas agad nito ang isang sulat at tinanong kung pwede ba niya itong basahin sa kanya. Ang sulat na yun daw ay galing sa kanyang anak na nagtatrabaho sa Naman Village. Binasa muna ito ni Gim sa kanyang isip at nagulat ito sa mga nakasulat doon. Dahil hindi ito nagsalita agad ay tinanong siya ng matanda kung meron bang problema. Nagpalusot naman agad ang binata at sinabi na masyado na daw madumi ang papel na yun kaya hindi niya ito mabasa ng maayos. Nanghingi naman ng tawad sa kanya ang matanda dahil siya daw ang may kasalanan noon dahil araw-araw niya itong binubuksan. Kahit hindi kasi siya marunong magbasa ay masaya pa rin siya sa mga nakasulat doon. Lagi daw kasi itong binabasa sa kanya dati ni Gang tuwing nagde-deliver siya doon ng pagkain na mabuti lamang ang kalagayan nito at maganda na ang kanyang business sa lugar na yun. Kaya lang daw niya ito gustong ipabasa sa binata ay para marinig niya ulit ang mga eksaktong salita na ginamit ng kanyang anak. Pagkatapos ng kanilang usapan ay nagpaalam na sa kanya si Gim dahil kailangan na daw niyang bumalik sa restaurant. Nung nakalayo na ito ay inisip niya kung bakit iyon ang sinabi ng ating bida sa matandang iyon. Ang laman kasi ng sulat na galing sa gobyerno ay ang death notice na nagsasabing patay na daw ang kanyang anak. Inisip nito bigla na hindi siguro kayang sabihin ni Gang sa matandang iyon ang masamang balita kaya gumawa na lang ito ng kwento para sa ikabubuti nito. Nainis naman bigla doon si Dugim dahil habang tumatagal daw ay parang ayaw na niyang labanan ang Tabachoy na yun. Kaya, tumingin ito sa langit at tinanong kung dapat bang bumalik na lang siya sa kanilang clan at kalimutan na ang rason kung bakit siya nandoon. Hindi nito alam kung ano ang gagawin kaya naglakad na lang ulit ito pabalik ng restaurant at sinabi na magtatrabaho na lang muna siya ng magtatrabaho. Pagdating ng kinabukasan ay lumipat muna sandali ang ating istorya sa ibang lugar at makikita dito ang napakaraming silver. Sinabi ng lalaki sa 3 siraulo na ibibigay na lang daw nito sa kanila ang kalahati pag tapos na ang kanilang trabaho. Wala naman itong problema para sa kanilang leader kaya sinabi nito na huwag siyang aalis dahil babalik din agad sila para kunin iyon. Habang umaalis ang mga ito ay tinignan lang sila ng lalaki at inisip kung magagawa kaya nila ang trabahong iyon. Bumalik naman agad sa restaurant ang istorya at makikita natin na napatingin ang babaeng kasamahan nila sa pinto. Para sa mga nakakalimot, ito ang asawa ni Ubok at ang nanay ng 3 bata na laging pinupuntahan ng ating bida. Ang 3 lalaking yun ay ang inutusan kanina ng hindi pa nakikilalang siraulo.
Pagkapasok nila sa loob ay sinabi agad ng leader na kahit ang lalaki lang ang kanilang target ay papatayin din nila ang lahat ng nandoon.